Nasubukan nyo na ba yung ganitong style sa pagluluto ng sotanghon? Naku, yung ganitong pansit ay talaga namang sapat na sa akin. Kaya naman kung hindi mo pa nga ito nagagawa, subukan mo na rin ito dahil talaga namang napakasarap. So ngayong araw nga po ay gumamit ako ng 2 pack ng sotanghon na tig 80 grams at nilagyan ko po ito ng mainit na tubig. Hayaan lamang po yung bahagyang lumambot at kapag medyo malambot na ay i-drain ang water at bahagyan nyo itong gupit-gupitin. Then set aside po muna at isa-isang tasa ay maglalagay po ako dito ng 3 kutsara ng toyo at 2 kutsara ng liquid seasoning at 1 kutsara naman po ng oyster sauce. At naglagay din po ako dito ng kalahating kutsara ng asukal at kalahating kutsara ng sesame oil. Kung wala naman po kayong sesame oil, pwede naman po yung ordinary oil lamang. At meron din po ako dito kabiyak ng chicken breast na nilagyan ko nga nung pinaghalo nating toyo para bahagya naman po nating mababad itong ating chicken. At naghanda na rin nga po ako dito ng 3 pirasong itlog. Naku, yung pansit po talaga natin ngayong araw ay talaga namang overload. Isang servings pa lang ay talaga namang busog na busog ka na. Pagkatapos ko nga po mabati ng itlog ay akin po itong ipiprito at atin po yung hahaluin hanggang sa magpira-piraso po itong ating itlog kagaya po nito. At kapag ganyan na ay set aside din po muna natin. At sa kapareho pong kawali ay dito na rin po ako naggisa ng bawang. At nung magisa na nga po yung ating bawang ay isinunod ko na dito yung aking bahagyang ibinabad na manok. Halu-haluin lamang po hanggang sa mag-translucent yung kulay nitong ating manok. Sa ganito nga pong recipe ay pwede rin po kayong maglahok ng karne ng baboy. At kapag ayan nga po ay nagisa na yung ating manok ay isunod na po dito yung sibuyas at yung ating hiniwang karot. Halu-haluin lamang po at hayaan pong magisa muna itong ating karot dahil ito yung pinakamatigas na gulay na ating gagamitin. Kapag nasangkot siya na nga po yung karot ay pwede nyo na po isunod dito yung ating bell pepper at yung ating hiniwang repolyo. Haluin lamang po hanggang sa magisa itong ating mga gulay at naglagay nga ako dyan ng paminta at seasoning granules para naman po magkaroon ng lasa itong ating gulay. At kapag okay na po itong ating gulay at nagisa na pong mabuti ay pwede nyo na pong isunod dito yung ating ibinabad kanina na sotanghon. Bale half cook na po itong ating sotanghon dahil ibinabad nga natin ito sa mainit na tubig. At dito na rin po natin ibubuhos yung pinaghalo natin kaninang mga pampalasa. At kung umabot ka nga po hanggang dito sa part ng ating video, ay sigurado ako na talagang paborito mo rin ang pansit. Kaya naman pakipusuan nyo na po ito at mag-comment ka na rin ng I love sotanghon. And syempre wag nyo na rin po kalimutang mag-follow. Thank you! At ayun nga po, naglagay rin po ako dyan ng spring onion at syempre itong ating pinakampang pinale, yung ating pinrito kaninang itlog. Halu-haluin lamang po hanggang sa magpantay lahat yung ating mga sahog na inilagay dito sa ating sotanghon. At mga 1 minuto na lang po yan ay okay na po yan. Pwede nyo na po yang iserve. Kitang-kita nyo naman kung gaano karami ng sahog itong ating sotanghon. Kaya naman panalong panalo itong maging merienda at syempre panalo rin naman itong maging ulam. So ayan, atin na po itong titikman dahil talaga namang ako'y gutom na. Talaga namang pong napakasarap yung ganitong luto sa sotanghon. Kaya naman, subukan mo na rin ito. So, sana nagustuhan mo ang aking recipe ngayong araw na pansit. Thank you for watching. Serve and enjoy!